Ayan ay ilalagay niya na yung isda sa barat. Ayan yung isda. Ayan yung kanyang piniritong isda. Ayan. Ito naman yung pinipirito niya. Dahil mag-prepare siya or magluluto siya ng marag na isda. Kung tawagin dito ay marag mix. Dahil yan ang order ni Mama Kibir. At yung kapatid ni Mama Kibir na lalaki ay dito din siya kain ng lunch. Ayan. At ang nilagay niya pala dito ay nilagyan niya ng harina. Para pag magluto siya mamaya or gagawin niyang marag ay hindi maghiwa-hiwalay ang kanyang flesh sa buto-buto. Ganyan. At ang paglilinis ng isda dito sa Middle East ay nakakaiba. Kasi ginagamitan ng toothbrush. O, asan kayo? Diba? Dito lang yan sa Middle East ang makaka-relate. Isda na lulutuin, tinututbrushan muna bago pakain sa amo. Hindi ko alam kung ganito din ang inyong way. At yung toothbrush pala, ay yung toothbrush na para lang talaga sa isda. Yun, hindi yung ginagamit ni kani-kanino. May nakalaan talaga na toothbrush para sa isda. Ayan. Comment down below kung ganyan din kayo magluto ng isda. Sayang kasi hindi ko na-videohan kanina habang naglilinis siya ng isda. Pero sa sunod, pag magluto ulit siya ng isda, ay bibilihan ko kung paano linisin ang isda gamit ang toothbrush. Ang paggamit pala ng toothbrush sa isda ay hindi dahil sa ngipin. Dahil ang gusto ng mga amo ay walang dugo-dugo na maiiwan sa isda. Kasi pag ang isda ay may dugo-dugo pa, malalaman nila. Kasi makikita nila sa pagpag tuwing kumakain sila. Kaya kailangan lahat ng mga gilid-gilid ng isda na may makitang dugo ay tututbrushin yun. Ayan, lalong-lalo na sa tiyan at saka sa ulo. Ganyan kaselan ang dito sa Middle East. Hindi ko alam kung ganun din sa amo nyo. Pero lang. Kasi dapat linisan talaga ng maayos yung isda para matanggal yung langsa. Ang isda malangsa talaga siya, pero mas mabuti na yung matanggal talaga yung mga dugo-dugo. Ano yun? Basta kayo namang bahalang magintindi. Yun na yun. Itong isda na ito ay tawag dito ay 9. Ito, mahaba ito eh. Kung sa Pilipinas parang dalag. Pero hindi siya dalag kasi yung dalag ano siya, 'di ba? Madulas at sa fish pond lang yun or sa sapa lang yun siya nakukuha. Ito, ano siya eh, sa dagat ito na isda. Mahaba ito na parang dalag. Ayan. Ayan siya. At yung isa naman ay parang tilapia, kung tilapia sa bato. Ito oh, ay pakita ko ah. At ito naman ay kung tawagin dito sa Middle East. At ito yung paborito ni Mama Kibir. Ayan. At yung isda na to, binili niya kahapon. Tapos,
Sinabihan niya yung tagaluto namin na I believe I can fly. ang pagbabalik ng isda. Baw. Ayan na sila. Malapit na kayong kakainin. Diba? Ayan. At pagkatapos niyan ay ilalagay na ito sa, ito lang oh. Itong syuom, ay itong ano lang oh, baby. Ito. At saka ito. At saka yung dalawa. Yan lang yung imarag. At tapos yung iba ay prito na kakainin ng mga amo. I believe I can fly. Ayan ay ilalagay niya na yung isda sa marag. Ayan yung isda. Yan yung spady, di ba? Hindi. Ay, ano ba yan? Spady pala siya. O, di ba? Isda na number 9 na isda. Bakit kaya tinawang 9 ito? 9. Ayan siya. Dalawang klaseng isda ang ginawang marag ngayong araw. Ganyan lang. Ganyan lang siya. Yung sabaw niya ay isute lang siya. Lagyan ng sibuyas, ahos, kamatis, tapos kusbara, ay kusbara, bakdunes, tapos lagyan ng baharat. Ayan, lagyan ng tubig, tapos pakuluin ng pakuluin at timplahin at ilagay sa ang isda. Ngayon ay low fire lang ang isda na yan para hindi siya maghiwalay sa buto-buto. Yan na. Hintayin ang oras ng pagkain ng mga amo. Yan lang. Thank you for watching. Bye-bye, mga salamat.